Hello po! Nandito na naman po tayo para sa bagong tutorial. So katulad po nung naunang tutorial, gagamit din po tayo ngayon ng PowerPoint sa paggawa ng ating project. So ang ishe-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano gawing 3D pictures, pop-out pictures, yung mga 2D pictures na nakasave sa atin. So pwede po natin itong magamit halimbawa kapag gagawa po tayo ng PowerPoint presentation tapos gusto nating mas gawing, makulay, energetic yung vibe ng ating PowerPoint presentation. Lalong-lalo na po sa mga primary grades, 'yan matutuwa po sila kapag nakita nila, "Ay parang may ano, parang puwedeng lumabas yung animal sa aming computer, sa aming tablet, sa aming cellphone." 'Yan. So mag-start na po tayo. Open po natin itong PowerPoint. Maaari niyo din po palang gamitin yung Google Slides doon sa, Google Suite account po natin. Yan. So, click lang po yung blank presentation tapos tanggalin po natin itong layout. Then, lagyan na po muna natin siya ng background color. So, pwede sa design, then itong format background. Tapos po, lalagyan ko lang siya ng gradient fill. Then I'll choose yan, green. Meron ditong green, blue, yellow, and then other colors. Gamitin ko po ay green. Yan. So meron na po akong background color, color green. Start ko na po na i-copy yung photo na gusto ko pong gamitin na gagawin ko po siyang 3D image. So insert photo lang po then pictures, this device kasi nasa computer ko naman po siya nakasave. Then ang file name ay nasa desktop po, animals. Then I'll use ito pong pusa. Yan. So kung makikita po natin, plain lang siya. Ayan, may pusa. So gagamit po tayo ng mga apps. Mali. Hindi pala apps. Gagamit po tayo ng ilan sa mga simple effects, tricks dito sa PowerPoint presentation. So, ang gawin po natin dito, copy po muna natin. Copy, then paste. So, ibig sabihin may 2 images na po tayo dito. Itong isa, set aside po muna natin. Gilid po muna natin siya. Kasi hindi pa natin siya gagamitin. Dito po muna tayo mag-focus sa isa. Yan. So, ang gawin ko po dito, kailangan ko po siyang i-crop. Parang siya yung magiging base ng picture natin. So, click ko lang po ito. Make sure na nakikita niyo yung 3, 6, 7, 8, 8 dots sa gilid niya. So, ibig sabihin, ito yung ine-edit na nating photo. Then, picture format. Tapos po, dito sa crop. Yan. Pinutin po natin yung crop na may drop-down arrow. Tapos, crop to shape. Ang piliin po natin is itong trapezoid na shape. Yan. So, kung makikita natin na crop na po siya into a trapezoid shape. Next na gagawin po ay ika-crop din po natin ulit itong image na to. So, crop, tapos, yan, ika-crop ko po siya hanggang sa may legs ng pusa. Okay, so meron na po na tayong base. And then, ito pong color orange. Orange ba to? Yan, itong orange na po ito, pwede po natin yang pindutin para po i-adjust itong trapezoid shape natin. Yan. So, ito na po yung base ng image natin ngayon. So, set aside na po muna natin siya. Itong next image na po, yung pangalawa kaninang kinapi natin, yung gagamitin na natin ngayon. Ang gagawin ko po sa kanya, tatanggalin ko po yung background. So, ayan na, meron na po siyang 8 dots. Ibig sabihin, ito na po yung picture na i-edit ko. So, sa picture format pa rin po, then remove background. Yan. So, kung makikita po natin, itong color violet sa likod niya, ayun yung mga matatanggal. Tapos itong yung may totoong kulay ng pusa, ayan po yung magi-stay. Yan. So, pwede po na natin ito, keep changes na po tayo. May naghihilik pa nga po.
So, keep changes, click po natin dito sa taas. So, ibig sabihin kapag klinik ko po yan, mawawala na yung background ng pusa. Ang matitira na lang is yung pusa itself. Yan. Tapos next po, pwede ko na po siyang ipatong lang kasi almost same lang naman sila eh. Same lang po sila ng size ng nasa ilalim ng base. Ayan. So, mamaya po kapag ipi-play na natin, isa-slideshow natin, doon natin makikita yung um, pinaka-effect ng 3D photo na 'to. Tapos po, puwede po natin lagyan ito ng animation, 'yan. Ang gawin ko po muna is ise-select ko po 'tong, tinanggalan ko po ng background, 'yan. Tapos select ko po 'tong tinanggalan ko ng background tsaka itong base natin. So, ang gawin ko lang po is Control A, 'yan, naka-select na po silang dalawa. Tapos, dito po sa picture format ulit, may makikita po tayo dito sa may bandang arrange. 'Yan, itong pangalawa, hanapin niyo lang po ito, yung may parang dalawang, square na magkapatong, group objects. Tapos i-group po natin para kapag ginalaw ko siya, ayan, magkasama na silang dalawa. Hindi nahihiwalay yung base doon sa picture ng pusa na tinanggalan ko ng background. Yan, pwede po nating i-adjust. Kapag ito pinaliit natin, magsasabay na po yung dalawa. Ayan. Yan. So, eto na po yung isang image natin. Ngayon po, lagyan na po natin siya ng animation. Punta po tayo sa animation dito sa taas. Medyo liitan ko po. Yan, animation sa taas. Tapos, itong grow and shrink. Yun. So, parang 'di ba lumalapit sa mga bata yung pusa. Medyo liitan pa po natin para hindi naman parang napuputol na yung ulo ng pusa 'pag nagfo-forward siya. Tapos ito, gawin nating after previews, then yung duration gawin nating 20 seconds. 20 seconds ba yun, 20 minutes? Ayan. So, may isa na po tayong, nagawa na 3D image. Mamaya na po natin i-slideshow kapag tapos na yung 3 projects. So, home po, balik tayo sa home, then add new slide. Magdagdag lang po tayo. Yan. So, ngayon, magta-try po ulit ako ng panibagong image naman. So, insert po design, then format background, gradient fill. Ang gamitin ko naman ay color blue. Yan. So, ngayon naman po, ang gagamitin kong picture is ito, si Chubs, ang aming aso. So, crop ko po muna si Chub. Yan, nasa sasakyan siya. Alam ko papabakunahan siya dito. Tapos lalakihan lang po. Yan. Tapos, ayun na, ito na yung image na gagamitin ko. So, ang gagawin ko po is Control C, then Control V. O kaya copy paste lang. So, mamaya na ulit itong second picture. Dito muna tayo sa first picture mag-focus. So, ang gagawin po ulit, select the picture, then crop. Crop to shape. Select trapezoid. Yan. Tapos, crop po ulit natin yung picture, kalahati lang or hanggang paa. Yan. Tapos po, itong color orange, move po natin papunta dun sa legs ng aso. Yan na. So, ito na po yung base na gawa na natin. Next, ang project naman ay si Tubes. Ang gagawin po natin is to remove the background. Picture format po ulit, then remove background. Yan. So, kung makikita nyo po, may mga parts dito si Tube na naka-color violet. So, ibig sabihin, kapag kinip changes ko, mawawalan siya ng ilong. Tapos, yung top part niya, yan, tingnan nyo po. Yan. So, nawalan na ng ilong si Tube. So, ang gagawin ko po is, pupunta po ulit ako doon sa remove background. Yan. Tapos, meron po dito, mark areas to keep. Kiklik ko lang po ito. Tapos, ikiklik ko po yung mga parts na may violet. Tulad po, yan, yung ilong, okay na. Kasi nag-black na yung totoong kulay na ng ilong ni Tube. Tapos, itong nasa legs niya. Yan, itong nasa taas. Yan. So, depende po sa picture kung gaano po katagal kayo makakapag-remove ng background.
Yan, so medyo okey na naman po ito. Yan, so keep changes na, yan. Tapos po ipatong lang natin, isakto lang natin yung paa ni Tube doon sa nauna niyang paa, yun. Tapos po Control-A, then punta po ulit sa picture format, tapos itong group objects, then group. Para kapag ginalaw mo siya, in-adjust mo siya, magkasama na yung dalawa. Tapos po lagyan ulit natin siya ng animation. Select grow, shrink, yan, palapit na ng palapit yung aso. Then with previews, after previews, tas eto mga sige 10 seconds lang. Yan. Okey po, nakadalawa na tayo and then last, kapag tao naman, add ulit po tayo ng background. So design, then format background, gradient fill. Puwede din naman po kayo mag-add ng picture kung may mga na-save po kayong pang-background niyo diyan. Yan, sa'kin po ngayon gagamitin ko muna yung gradient fill, ta's piliin ko po itong yellow para masaya yung color. Tapos po insert picture na po ulit yung gagawin kong 3D image. Siyempre wala pong iba kundi itong pamangkin ko, si Shana. Shana na walang malay. So Control C o kaya right click po, copy, then right click ulit tapos paste. Yan, set aside po muna yung isang picture, mag-focus po muna dito sa first one. So dun po ulit sa picture format, then crop, yung may drop down arrow, crop to shape, tapos itong trapezoid. Ayan, tapos crop po ulit, crop natin siya hanggang sa may legs, ay legs sa may arms niya. Yan. Tapos po, select ulit natin yung na-crop na natin, then i-adjust po itong yellow na bilog, dot. Yan. So, okay na yung base natin. Ngayon naman, ito na. Tatanggalan na po natin ang background. So, remove background. Ayan. Kung makikita niyo po, medyo marami yung lalagyan natin ng areas to keep. So, click lang po kayo dyan ng click. Depende po sa picture na gagamitin nyo. Yan. So, okay na yan. Ayan. Minsan po kapag kiniklik natin, bumabalik. Natatanggal po ulit yung sinelect natin. Itong shoulder niya. Patience is a virtue. Para sa pamangkin. Yan. Siguro nakikiliti po si Shana habang ginagawa ko to. Char. Medyo matagal. Keep changes ayan. Medyo naglalag na yung laptop ko. So, keep changes po natin. Yan, medyo madami po kasi akong pinindot-pindot kaya naglo-loading siya. So, keep changes muna natin. So, ayan, hindi pa siya pwede. May nawawala pang area nung picture. So, remove background ulit. Then, mark areas to keep. Dito sa may, ano niya. Yan. So, pwede din po nating i-draw. Mag-draw ka ng line. Kahit na pala hindi na yung click-click. Yan, mag-draw ka na lang ng line dyan. Yan. Itong nasa shoulder niya, lagyan natin. Yan. Okay na ba? Okay. So, pwede na yan. Keep changes na natin. Then, kung makikita, medyo may nasobrahan tayo. May sumobra. Yan. So, remove background ulit. Yan. Parang trial and error lang. Mark areas to remove naman po tayo. Yan. Para kung gusto mong mag-remove ng area. Yan. Dahil hanggang arms lang naman yung okay na to kasi itong ilalim ikakarap naman natin eh. Yan. So, dito, pwede na nating, ayan na.
Puwede na 'yan. Adjust lang natin ng onti para hindi halata na tinanggal si Sian. Ayan. So, Control A po ulit, then punta po sa picture format, then group objects, group. Yan, para kapag ginalaw, magkasama na sila. Tapos, adjust ko lang siya, medyo liitan ko. Tapos po, animation, then grow and shrink. Yun. On click, gawin natin after previous, then mga 10 seconds. Yan. So, tingnan na po natin kapag plinina natin yung slideshow kung anong itsura nila. O, diba? Lumalapit yung pusa. So, kapag gumamit po tayo nito sa PowerPoint natin, masaya siya kasi baka mag-react yung mga bata na, hala, papunta sa akin yung animal. Papunta sa akin yung pusa. Yan. Next. Yan si Chub. Yan si Chub, papunta din sa'yo. Yan. So, kayo na lang po bahala mag-adjust nung sa may animation pane kung ilang segundo. Yan. Tapos last si Shana. Hi, baby! Ayan. So, ganun lang po. Same process lang yung paggawa ng 2D image into 3D pop-out image. Yan. Maraming salamat po sa pakikinig. Bye!